Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Sunday service ng CTEP Church. Purihin po ang ating Panginoon sa isa pong ulit na pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama upang handugan ng mataas na papuri at pagsamba ang ating dakilang Panginoon. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin po sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pagkakataon, Lord God, na ang bawat isa ay nandirito, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri, Panginoon, sa isang linggong paggabay mo po sa bawat isa, Lord. Iningatan mo po kami, saan man po kami nagpunta, Panginoon. At ikaw po ang nagbigay ng aming mga pangangailangan, Lord. Bigay sa amin ng kalakasan at mga pagpapala, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang gawain ito sa inyo, Lord God. Dalangin po namin ang presensya nyo sa kalagitnaan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin po namin ang tagumpay magmula sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Dalangin po namin na ang worship team, Panginoon, ay gabayan nyo po sa aming paghandog ng awiting papuri, Panginoon. Gamitin nyo po kami, Lord God, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Naway madala po namin ang lahat ng taong nandirito sa pagpupuri at pag-awit sa inyo, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa magbabahagi po ng inyong salita. Lord God, we pray, Panginoon, bigyan mo siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, na kailangan niyo po sa pagbabahagi ng iyong salita, Lord God. Dalangin po namin na gamitin mo ang kanyang buhay, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At ganun din po, Lord, sa lahat po ng taong nandirito, Panginoon, dalangin po namin na ikaw po magbigay sa amin, Panginoon, ng talino at pagkaintindi sa iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na lubusan po namin itong maunawaan at magamit po sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang success ng aming Sunday service, Lord God. Tinataas ka po namin at sinasamba, Lord God. Pinupuri po namin ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Inaaniyahan po namin ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 35 verse 9 to 10. Dahilan kay Yahweh kay magagalak, sa habag sa akin ako'y iniligtas. Sulat sa puso ko'y aking ihahayag, tunay ikaw, Yahweh, ay walang katulad. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise God. This is our time na awitan at handugan natin ang papuri ang ating Panginoon. Kaya ibigay po natin ang ating best sa pag-awit at sa palakpak po ng ating mga kamay. Amen? Gently, just to hear
worship you, Panginoon. Hallelujah. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Amen. Papuri para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayo sa pag-awit sa ating dakilang Panginoon. Umawit po tayo nang wala po sa ating mga puso at may hangarin po na itaas po ang ngalan ng ating Panginoon Jesus.
soul of my devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be
turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, indeed that you are our only need, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon. Sapat na po, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, Lord God. Everything we need, Lord God, ay nasa iyo po, aming Panginoon. Hallelujah. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, for your presence this morning, Panginoon. Lord, we thank you for the life, Panginoon, ng bawat isang nandirito, Lord God. We pray, Panginoon, that you open our hearts and mind, Panginoon, as we receive your word, Panginoon, and your blessing. Panginoon, dalangin po namin, bitbitin po namin ito sa pang-araw-araw namin buhay, Lord God. Maitanim po sa aming puso't isipan, Lord. Lord, we worship and we praise you. We bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning. It's nice to be back and be able to share the message of the Lord sa inyong lahat ngayong umaga po. So it's both an honor and a privilege for me po na tumayo sa inyong harapan ngayong umaga. Ang atin pong mensahe ngayong umaga ay may kinalaman po sa pagbabago. No? Now, the true freedom from sin is not found in heritage or rules. So hindi po ito nakabase sa pagsunod natin sa kautusan lamang, but through the spiritual internal transformation na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay, which we would rather like to call circumcision of the heart. And we'll explain that to you a little later kung ano po yung ibig sabihin niyan. Pero ito pong pagbabago na ito for us to be able to be free from not necessarily just sin, kung hindi yung bondage from sin, yung pagkaalipin po mula sa kasalanan ay nagmumula po sa kapangyarihan na galing sa banal na Espiritu. No? The change that we would have sa buhay po natin and the freedom that we would have from the bondage of sin ay nanggagaling po mula sa kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang magbibigay ng kakayanan sa ating mga tao na magbago from the inside out. Okay? So yan po ang magiging focus ng ating usapan ngayong umaga as we talk about change from the inside out. Ito po ay merong kinalaman sa kalayaan ng mga tao mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Hingi po tayo ng gabay at patnubay sa Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita ngayong umaga. Aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat kami sa inyong harapan. We come before you, Panginoon, with a humble heart. Alam namin na wala kami maipagmamalaki sa inyong harapan, Panginoon Diyos. Forgive us our sins sa aming pagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, hayagman o lihim, Panginoon Diyos. Pakabanalin niyo po kami ngayong umagang ito as we receive the Word and we understand your Word. Maisa puso, maisa isip at higit sa lahat, maisa pamuhay namin ang mensahe mo bilang mga Kristiyano, Panginoon Diyos. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Tayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahin is taken from the King James Version, Romans chapter 2 verses 25 through 29. So sabay-sabay po nating babasahin ito. Romans chapter 2 verses 25 through 29. Okay? Sabay-sabay po tayo. Verse 25. For circumcision verily profiteth if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? And shall not uncircumcision, which is by nature, if it fulfill the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgresses the law. 28. For he is not a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. And last but not the least, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart
in the Spirit and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Marami pong salamat. Makakaupo na po kayo. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Itong Romans chapter 2, actually in fact verses 12 through 29, it describes two groups of people with an emphasis of how sin relates to their knowledge of God's written law for the nation of Israel. Okay? Kung ano daw po yung kinalaman ng kasalanan sa kanilang pagkakaalam o yung kanilang karunungan patungkol sa Diyos, sa salita ng Diyos, para sa kautusan na ibinigay sa Israelita during that time. At dito po yung mga hintil, okay, sila po yung mga hindi nagkakasala sa kautusan. Yung mga hintil po, sila yung pinanganak na hindi kabilang sa sinasabi na pinili ng Diyos, yung lahi na pinili ng Diyos. Okay? Sila po yung mga hintil. Okay? At sila pong mga hintil na hindi pinanganak na bahagi no sa pinili ng Diyos, sila pa yung hindi nagkakasala sa kautusan ng Diyos. Samantalang itong mga Hudyo na kabahagi doon sa mga lahi na pinili ng Diyos, who is under the law, but sins against the law. Under the law. No? Sabi po ni Pablo dito, in both cases, God will judge both based whether they are able to keep the law and if they are circumcised in their hearts. Hindi po literal na pagtutuli ang binanggit dito sa binasa natin na to, pero yung pagbabago mula sa kanilang mga puso. Even po yung mga hintil who follow the law with sincerity, sinusunod nila ang kautusan ng Diyos ng buong puso, would be regarded by God bilang sila'y tunay na mga Hudyo. Kahit sila ay hindi pinanganak sa linya, sa dugo, sa lahi ng mga Hudyo, dahil sila ay sumusunod sa kautusan, they accept the law, they respect the law, they sincerely follow the law, they would be regarded by God as Jewish. Samantalang, God will discount yung mga Hudyo na sila dapat yung sumusunod, nakikinig, at namumuhay sa kautusan ng Diyos. They would be disregarded by God if they will not be circumcised in their hearts, because they are lawbreakers and they are not sincere in following the law. At si Pablo po, pinakita niya sa mga susunod na chapter dito na walang kahit sino man ang perpektong makakasunod sa kautusan ng Diyos. Amen? Ngayon po, pag pinag-usapan natin ang pagbabago mula sa loob palabas, change from the inside out, 2 puntos po ang ating pag-uusapan. But since pinag-usapan na po natin ang papag-uusapan po natin ay may kinalaman sa pagbabago na connected po sa kasalanan. Now, talking about sin, naalala ko po yung kwento ng isang pastor na nag-preach sa kanilang iglesia. Sabi nung pastor, next Sunday mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa kasalanan ng pagsisinungaling. The sin of lying. Okay? So in preparation, sabi ng pastor, gusto ko basahin ninyo yung Mark chapter 17 bilang assignment next week. Okay? So basahin niyan, so in preparation for next week. Dumating yung sumunod na linggo, pagtayo ng pastor sa harapan, mga kapatid, kayo po ay may assignment, basahin niyo Mark chapter 17. Sino po dito ang nakapagbasa? Taas ang kamay na nakapagbasa ng Mark chapter 17. Yung mga tao, taas ang kamay. Taas ang kamay lahat ng tao sa iglesia. Kami po. Sabi nung pastor na gano'n, mga kapatid, ngayon ko lang nalaman na marami palang sinungaling sa ating iglesia. Bakit po? Tanong nung isang miyembro, kapatid, walang Mark chapter 17. Hanggang 16 lang ang chapter ng Mark. Now let's talk about the sin of lying, sabi gano'n nung pastor. Ano? It may be funny, maraming nakakatawa, but at times we actually commit the same sin. There are a couple of, meron pong dalawang uri ng kasalanan. Sin of commission, sin of omission. Sin of commission are the things na alam natin na tamang gawin pero hindi natin ginagawa. Yung pagkakasala, the things that we would normally do kapag tayo ay nagkakasala, alam natin na mali, ginagawa natin. Sin of commission. Sin of omission are the things that we are supposed to do
pero hindi natin ginagawa. Ano po? Yung mga bagay na dapat ginagawa natin, pero hindi natin ginagawa. And at times, yung kwento na yan, it may seem funny, pero ginagawa natin. Sa mundong ito, nothing is constant but change. Huh? The only thing that is constant is change. Ang bagay lang po na sigurado sa mundong ito ay pagbabago. Di ba? Kaya naalala nyo nung si Duterte ay tumakbo, ang tagline nila is, change is coming. Di po ba? Sa amin din po, sa bayan namin sa San Pedro, nung tumakbo yung mayor namin, gusto nila ng pagbabago, sabi nila para maiba naman, no? Gusto nila makita ng pagbabago, nanalo yung mayor namin na ito. People would want to find and experience something new. Kasi ito lang po ang bagay na sigurado sa ating mundo. But the question is, madali po ba maka-adapt sa pagbabago? Is it easy for us to adapt to change? Lahat tayo pwedeng magbago. Lahat tayo makakaranas ng pagbabago, can conform to change, pero depende po yan sa sitwasyon. Tama? Some of us would be able to adapt to change pretty quickly, mabilis, agaran. But some of us would struggle, may hirapan tayo, di ba, na sumunod or mag-adapt sa pagbabago. Naalala ko po, noong kami ay bata pa, ang papa ko po kasi ay medyo mahigpit sa pagdidisiplina sa amin at an early age. Naalala ko, since nabanggit ko si Papa, pakisama po sa panalangin ngayon si Papa, siya ay, since last week, siya po ay nagkaroon ng viral infection. So nag-isolate siya sa Batangas, nandun po siya muna ngayon sa kanyang farm, nagpapagaling. So kung maaalala ninyo po, pakisama po sa inyong panalangin yung agaran at patuloy na paggaling niya. So naalala ko, nung kami po ay bata pa, siya po ay mahigpit sa aming disiplina, no? Nung kami po ay bata pa, lalo na po sa amin ng ate ko, no? Kaming magkapatid. Naalala ko po, madalas kami nag-aaway ng ate ko nung kami bata pa. Siguro ganun talaga pag magkasunod, ano? Pagka may edad na, kami po yung madalas nag-aaway. Naalala ko, isang beses nag-aaway kami ng ate ko. Tapos sabi sa amin ni Papa, pumasok kayo sa kwarto. Antayin niyo ako dyan, papaluin ko kayo. Sabi niya gano'n. Ngayon yung ate ko nakaisip ng paraan. Naglagay po siya ng karton sa puwet. No? Actually, naglagay din ako noon, pero siya yung nakaisip. Tapos siya yung tinawag una. Lapa. Tapos pinalo siyang ganyan. Sabi niya, ba, hindi umiiyak ka, hindi nagre-react ka. Pinalo na naman siya. Wala pa rin pangatlong beses, naramdaman niya na, nakita niya na, nalaman ni Papa na may karton yung puwet ng ate ko. So ngayon, natawa siya eh. So imbis na pagalitan at paluin ako, hindi na ako pinalo kasi natawa na siya eh, di ba? No? So ganun po siya in terms of discipline. Alala ko din, a little later naman po, nung ako ay medyo umidad-edad na, madalas during that time, when I was in college, sabi ko kasi ayoko mag-aral na malapit sa amin. Gusto ko pag nag-aral ako, yung malayo sa amin. Para pag may ginawa akong kalokohan, hindi ako mabibisto. Di ba? Nag-aral ako sa Perpetua Las Piñas, mula sa San Pedro, nagbabiyahe po ako. Tapos, gabi-gabi uwi ako. Madaling araw. Sabi sa akin ni Papang gano'n, bukas, pag ikaw umuwi pa ng gabi, di na kita pagbubuksan, diyan ka na matulog sa labas. Sabi niya gano'n. Eh, nung araw na yun, sinabihan niya ako na wag uuwi ng gabi, late na naman ako nakauwi. So, nag-ready na talaga ako matulog sa ibabaw nung sasakyan niya. Ready na talaga ako eh. Sinubukan ko pa din, pagdating ko, katok ako. Hindi ako pinagbubuksan, no? Katok ako. Hindi ako pinagbubuksan. Eh, ang mga nanay kasi, syempre, malalambot ang puso ng mga nanay. Ayaw akong pagbuksan ni Papa. Yung mama ko, binuksan yung pintuan namin. Tapos sabi ko, silip akong gano'n. Ba, wala si Papa, mukhang tulog na. Okay na. Akala ko, safe na ako. Maya-maya, bumaba na siya ng hagdan. Akala ko, safe na ako. Pababa siya ng hagdan, may hawak na sinturon. At yung sinturon niya, yung nakaharap yung bakal. No? Tapos, papasok pa lang ako ng pintuan, nakikita ko, nararamdaman ko na natatamaan ako. Umakso na siya na hahatawin ako. Humataw siyang gano'n. Pag hataw niyang gano'n,
Buti nakailag ako, ang tinamaan, meron siyang kasing alkansya na, alam niyo yung shelito, yung maliit na gasol? May alkansya siya na gano'n barya ang laman nun. Pero niya, paghataw niya, halos puno yun, tumumba yung shelito yung gasol Kung tinamaan ako nun, hindi malamang nasaktan talaga ako, no? But later on, actually realized, later on, nagbago lahat ng yon. Now, when we were growing up, yung pamamaraan po ng disiplina na ginagawa niya, nagbago. Especially when he had the understanding of the reformation of the gospel, talking about grace, patungkol sa biyaya ng Panginoon, no? Lahat yan ay nagbago. But then later on realized also na yung mga naranasan namin at that time ay bahagi ng mga bagay na ginawa namin. Parte ng actions na ginawa namin, resulta ng mga actions na ginawa namin nung kami ay maliliit pa. So ngayon kapag pinag-usapan po natin yung change from the inside out, una, maintindihan po natin yung change that comes from the heart. Okay, so yan po ang ating unang puntos. Now, importante po na malaman natin yung kahalagahan ng pagbabago. Tama? Kasi para tayo ay maniwala, umintindi, at kunin natin at maunawaan natin yung pagbabago at maunawaan natin kung bakit kailangan nating magbago, we need to understand why. We need to understand the reason or yung importance ng pagbabago. Now, the key message is that we focus on God in order to get our heart right with Him. Hello? We focus on God para maisa puso, maiayos, maibalik, maipanatili ang ating relasyon sa Diyos. Minsan kasi po, yung condition ng puso natin ang siyang naglalayo sa atin sa Diyos. Yung kondisyon ng puso natin at times ang naglalayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ba ay namumuhay sa kasalanan, obviously, if you live in sin, malayo ang puso mo sa Diyos, malayo ang relasyon mo sa Diyos, and you don't feel the presence of God. Kung nais mo talaga na makaranas ng tunay na pagbabago, you need to get right with God. Marami pong tao sasabihin nila, ako, promise ko magbabago na ako. Nung bagong taon, maraming nag-New Year's resolution no? Magbabago na ako. Promise, hindi na ako kakain ng bawal. Mahirap gawin yon, di ba? Kapag high blood ka, mataas ang blood pressure mo, mahirap kumain ng bawal. Di po ba? We at times promise to ourselves na magbabago tayo pero hindi natin magawa. And it becomes difficult for us to experience that change in our lives. Tayo po mga tao, madali tayong nasusway. We are easily swayed and we are easily tempted. No? Madali tayong nahuhulog sa kasalanan. Lalo't-lalo na kung wala kang malalim na pundasyon sa Diyos. Lalo't-lalo na kung wala kang malalim na relasyon sa Diyos, napakadali mong mahulog sa kasalanan. Amen? We can easily be tempted. Doon tayo po, maaari tayong makapag-isip, maaari tayong gumawa ng hindi maganda, but through the help of the Holy Spirit, we can overcome that. Amen? Sa tulong ng banal na Espiritu, magagawa po nating mapagtagumpayan anumang uri ng kasalanan. But it will only happen if you have a personal relationship with the Lord. Amen? Magagawa lamang po natin na mapagtagumpayan ang pamumuhay sa kasalanan sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi dahil sa kaya natin, hindi dahil sa malakas tayo, but through the help of the Lord. Katulad po ng pagtutuli. So kanina, ilang beses nabasa po natin yung circumcision, uncircumcision, at briefly I mentioned na yung circumcision na tinutukoy po natin dito ay hindi yung actual na pagtutuli, kung hindi yung pagbabago ng puso. Change of heart, the circumcision of the heart. Kagaya po ng pagtutuli, ito pong bahaging ito sa buhay ng isang lalaki
means going through a phase of change in their lives. Na? Yung pagbabago. Sabi nila noon, kapag ikaw ay tinuli, magiging lalaki ka na, totoong lalaki ka na. No? And kadalasan kapag tinutuli ang isang lalaki, doon nila nararanasan yung totoong pagbabago sa buhay. Mararanasan nilang magkaroon ng pagbabago sa boses. Lumalalim ang boses ng isang lalaki, tumataas, tumatangkad ang isang lalaki, yung katawan ng lalaki, maraming pagbabago ang nararanasan. So it is a phase of change sa kanilang buhay. Ang pagtutuli sa Old Testament is, well, in general, even hanggang sa panahon po natin ngayon, is considered a rite of passage into manhood. Mula sa pagiging batang lalaki, pag ikaw ay tinuli, isa ka ng ganap na lalaki. Kumbaga, yan ang proof. At yan ang patunay na ikaw ay isa ng tunay na lalaki. However, ang circumcision po sa sinaunang panahon is required sa lahi po ni Abraham. Kasi po ang pagtutuli, maraming reason behind that kung bakit ginawa at nire-require ang pagtutuli. Sa Pilipinas, ang pagtutuli now only becomes a tradition. Dahil ang mga lalaki sa nakasanayan ay tinutuli at the age of 11, 12 years old, lahat ng lalaki ay dadaan sa phase na yan bilang tradition. Dahil ito ay nakasanayan. In a medical perspective, ang pagtutuli ay ginagawa for cleanliness. Diba? Para malinis ang isang tao, kaya ginagawa ang pagtutuli. Pero po sa panahon ni Abraham, ang pagtutuli is required sa kanyang lahi because, number one, it is a sign and seal of the covenant. Hello? So ang circumcision at that time ay hindi lang tradisyon, but it is a sign and seal of the covenant. Ito po ay pruweba ng pagiging parte mo or pagiging bahagi mo sa lahi na pinili ng Diyos, sa lahi ni Abraham. Nasusundan po natin? So, the circumcision sa mga lalaki ay pruweba na ikaw ay kasama sa pinili ng Diyos. Though ito ay symbolical, no? Na bahagi ka sa lahi na pinili ng Diyos. Pero yan po ang isa sa dahilan. Ang isa pong dahilan ay kapag ikaw ay tinuli, bukod sa pagiging parte ng banal na lahi ng Diyos, ito po ay nagsisignify na ikaw ay nakatalaga sa Diyos. Amen? Pag ikaw ay tinuli, ikaw ay itinalaga na sa Diyos. Ibig sabihin, wala nang kahit anuman, wala nang kahit sino man ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos pag ikaw ay tinuli na. Amen? As a sign and seal of the covenant of God sa tao. However, dahil ang tao ay makasalanan, because they have been given the sign and the seal of the covenant, sila ay napabilang at napabahagi sa banal na lahi ng Diyos, at alam nila na sila ay hindi na mapapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos habang buhay, ang tao po nagkaroon ng tendency na tumaas ang tingin sa kanilang sarili. Hello? Dahil alam nila na sila yung pinili na lahi ng Diyos, iba yung tingin nila sa kanilang sarili. Akala nila mas nakatataas sila sa kahit sino man. At ito pong pagtutuling ito, though it is symbolic, na ito po ay sign and seal of the covenant of God, ito po ay naging tradisyon lamang ng mga Hudyo. Naging kasanayan na lamang kaya nila ginagawa yan. Yung totoo and the real essence of why they're doing it, nawala na at a later time. At ang mga tao po ay naging masuwayin sa Diyos at hindi na sumusunod sa Diyos. You know, bilang tao, we would always have the tendency na magmataas. We would always have the tendency na tignan ang ating mga sarili na higit sa ibang tao. Kung mas nakatataas ka sa buhay, mas nakaangat ka sa buhay, kung may pera ka, may sarili kang bahay, meron kang sasakyan, iba na yung tingin mo sa sarili mo. Na akala mo mas mabuti ka, mas magaling ka kaysa sa ibang tao. And ang pinakamabigat na problema dito is that we easily forget about God. Hello?
Kapag binigyan ka ng mas magandang estado sa buhay ng Diyos, mula sa kung ano ka dati, pinagpala ka ng Diyos, you easily forget about God. Amen? You easily forget how God has been good to you. Binigyan ka lang, pinatikim ka lang ng konting ginhawa ng Diyos, nakakalimutan mo na yung ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Nakatikim ka ng ginhawa sa buhay, nakakalimutan mo na kung paano ka iniligtas at pinrotektahan ng Diyos. Akala mo, ikaw yung may dahilan kung bakit ka nasa posisyon mo ngayon. And it's easy for us human being to decide on that. At maranasan at gawin natin yan sa ating mga buhay. When this happens, mga kapatid, and this does not only talk about yung ginagawa natin na kalimutan ng Diyos kapag maganda yung buhay natin, na nagmamayabang tayo sa ating mga sarili pag maganda ang buhay natin, this also talks about forgetting about God. Nakakalimutan natin ng Diyos completely kapag tayo ay nasa magandang sitwasyon ng ating mga buhay. Na tayo ay babalik lamang sa Diyos, lalapit lamang ulit sa Diyos kapag hirap na naman tayo sa buhay. It becomes a cycle. Naghihirap ka sa buhay, lalapit ka sa Diyos. Sagana ka sa buhay, makakalimutan mo ang Diyos. Now, we are being reminded, at ito po ang makakatulong sa atin para pag nangyari ang mga bagay na to for us to be reminded, kung babalikan po natin ang lahat ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Maaalala po natin, we are to be reminded kung sino ang Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Aalalahanin mo yung panahon na naghihirap ka. Yung panahon na lumalapit ka sa Diyos, humingi ka ng awa, humingi ka ng tulong sa Diyos, sa biyaya mula sa Diyos, at pinagkaloob yon sa iyo ng Diyos. It's a very good reminder na kapag tayo ay nakakalimot sa Diyos, babalikan natin yung mga pagkakataon na tinulungan tayo ng Diyos. Yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. At ginawa yon at nangyari lahat ng yan dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa kapangyarihan at sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, hindi dahil sa kakayanan mo. Amen? Hindi dahil kung sino ka, kundi dahil kung sino ang Diyos sa buhay mo. By the grace of God, dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, we are able to experience the change in our lives. But the question that you might have is, bakit organ ang ginamit na sign and seal of the covenant ng Diyos? Bakit organ ang sign and seal of the covenant? Prophetically po, this represents the seed of the woman. Yung binhi ng isang babae na ipinangako na isang kaligtasan makatapos ang tao ay magkasala. After po na ang tao ay magkasala, after po na ang tao ay mahulog sa kasalanan, ang Diyos po ay nangako ng isang tagapagligtas na magmumula sa binhi ng isang babae. And that represents, ang organ po, that represents yung Savior na magmumula sa isang babae. Ang pangako po ng Diyos na dudurog sa ulo ng ahas, walang iba kung hindi si Kristo. Si Jesus po na siyang tanging makapagbibigay ng circumcision of the heart, yung pagbabago ng puso ng isang tao. Which translates to the real conversion. Yung totoong pagbabago ng isang tao. Ang totoong pagbabago ng puso. Yung totoong pagbabago ng buhay, hindi kagaya ng mga ritual at tradisyon at nakasanayan lamang. Having a real relationship with Jesus Christ sa pamamagitan ng Diyos. Ngayon sa Old Testament po, ang lalaki ang tinutuli kasi ang lalaki ang considered as the covenant keeper. Kung babasahin yung salita ng Diyos in the Old Testament, kadalasan ng mga pinagkalooban ng Diyos ng covenant, puro lalaki. Na po.
Because men are considered as the covenant keeper. Kaya tayo mga lalaki, mabigat ang ating responsibilidad bilang tagadala ng covenant ng Diyos. Kung maalala po ninyo, ang binigyan ng Diyos ng covenant sa Old Testament, puro lalaki. In the New Testament, nabago po yan because yung circumcision of the heart now applies sa mga babae. In the Old Testament, literal na pagtutuli, a sign and seal of the covenant. In the New Testament, yung circumcision is now applicable sa mga babae sa pamamagitan ng pagbabago ng puso. Amen? Through the circumcision of the heart. So like in the Old Testament, lalaki lang ang covenant keeper, sila lang ang applicable ang covenant. In the New Testament, even ang mga babae po ay kasama na sa pagbabago ng puso na binigay ng Diyos. Hindi na lamang po lalaki ang nakararanas ng pagbabago. Marami pong bagay ang makapagbigay sa atin ng pagbabago, but these are only temporary. No? Maaring magbago yung ating pamumuhay, yung lifestyle, but sometimes it's just temporary. Maaring magbago yung ating pamumuhay and we temporarily stop living in sin, pero pag tayo ay nagkasala na naman, nahulog na naman tayo sa kasalanan, babalik na naman tayo sa kinagawian. Magbabago ka for the time being. Pag na-tempt ka, gumawa ka ng hindi maganda, nagkasala ka, ang daling bumalik sa kinagawian. Tama po? Ang dali. Kaya kung gusto po talaga natin na makaranas ng totoong pagbabago, we need to get right with God. Kung gusto po talaga natin makaranas ng totoong kalayaan mula sa kasalanan, freedom from sin, we need to get a relationship right with God. No, kung meron kang pinapanalangin sa Diyos at this point, Lord, isinusuko ko na sa iyo itong kasalanang ito, ibinibigay ko na sa iyo itong kasalanang ito, pero hindi natin magawang ibitawan at isuko ang kasalanan na ito, it is because we haven't really had a strong and a deeper relationship with God. Kaya hindi natin mabitawan ang mga kasalanan na yan. For us to be able to get our lives straight at maituwid natin ang ating mga buhay, mabitawan natin ang pagkaalipin mula sa kasalanan, we need to get right with God. Bakit? Dahil lang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng totoong pagbabago sa ating mga buhay. Amen? Ang Diyos lamang at wala nang iba. Hindi yung mga tao sa paligid mo, hindi ikaw bilang tao, hindi yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, kapamilya mo, kundi ang Diyos lamang. He can transform you and allow you to experience a changed heart. Na kahit tipong matempt ka sa pagkakasala, mahuhulog ka sa kasalanan, pero hindi ka na maaalipin ng kasalanan sa buhay mo, kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. You are not free to sin. Hindi ka malaya sa pagkakasala, pero ikaw ay malaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen? At yun ang pagbabago na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Pangalawang puntos po, we talk about the significance of change. Sabi natin kanina, circumcision as the sign and seal of the covenant. Ito po ay binago in the New Testament. Ano sa tingin nyo, ano po yung naiisip nyo na sign and seal of the covenant in the New Testament? Na ipinalit sa pagtutuli. Na maihahalin tulad natin as a sign and seal of the covenant sa isang tao. Ano po sa tingin ninyo? Dati, pagtutuli, in the New Testament, it became baptism. Okay? So yung pagbabautismo na po ang sign and seal of the covenant in the New Testament. Okay? In the Old Testament, it's the circumcision. In the New Testament, ito po yung baptism.
From circumcision to baptism as the sign and seal of the covenant. Meaning, hindi na lamang po yung mga lalaki ang makararanas ng pangako ng Diyos or the covenant ng Diyos from the circumcision to now being baptized. Because even women can now experience the change in their heart through baptism and can be considered as part of yung lahi ng Diyos with the sign and seal of the covenant sa pamamagitan po ng pagbabautismo. No? So kapag sila ay tumanggap sa Diyos, ang mga lalaki in the Old Testament, pag tumanggap ka sa Diyos, nakakakilala ka sa Diyos, tutuliin ka. In the New Testament, kapag ka nakakilala ka, tumanggap ka sa Diyos, babautismohan ka. Okay? Bilang pruweba na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. You have the sign and seal of God's covenant. Okay? And that men and women equally would now be able to experience the change of heart. Amen? Pareho na po makararanas ng pagbabago sa puso. Ngayon, tanong is, yung kamatayan ba ni Kristo sa krus, yung pagkapako ni Kristo sa krus and the resurrection of Jesus Christ, ay may signification po ba yan? Does it signify anything? Meron po bang kahalagahan yung crucifixion, yung death, and the resurrection of Jesus Christ? It does. Meron pong kahalagahan yan sa ating mga buhay. Ang tunay po na ligtas ay kaisa at kasama ni Kristo. Naniniwala po tayo dyan? Kung ikaw ay ligtas na, ikaw ay kaisa na at kasama na ni Kristo. You are one in Christ. Amen? Pag ikaw ay nabautismuhan, ibig sabihin, sinabi natin na we are now one in Christ. Kung ikaw ay bago mananampalataya at ikaw ay nabautismuhan, ibig sabihin, yung lumang pagkatao mo, wala na, napalitan na, meron ng bagong ikaw. Amen? Pag ikaw ay binautismuhan, yung bagong ikaw, yung lumang ikaw, pinalitan na. There is a better version of ourselves kapag tayo ay nabautismuhan na kay Kristo. Ngayon, ang pagkakapako ni Kristo sa krus, nagpapakita po yan ng kabayaran ng kasalanan. Amen? Naniniwala po tayong lahat dyan? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nung unang panahon, ito po ay nagpapakita ng kabayaran ng kasalanan ng tao. Amen? Amen. So dahil doon, kailangan pa ba natin pagbayaran ang ating mga kasalanan? Hindi na. Hindi na po natin kailangan pagbayaran ang ating mga kasalanan kasi ginawa na ni Kristo. He has already paid the price for our sins. Okay? At yan po ang kagandahan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo yung maipako, dapat tayo yung mamatay dahil sa ating mga kasalanan, pero hindi ginawa ng Diyos, inako niya yung ating pagkakasala. Inako niya po yung ating kasalanan. Bakit? Para tayo po ay hindi na mahiwalay sa presensya ng Diyos habang buhay. God has taken away our sins, tinanggal ng Diyos sa atin yung parusa ng kasalanan para hindi na tayo malayo sa presensya ng Diyos habang buhay. Amen? Pero dahil sa sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin, we no longer have to pay for our sins. Yan po kagandahan sa ginawa ng Diyos sa atin. Jesus has already paid the price for us. Yan po yung significance ng pagkapako ni Kristo. Kanina tinanong natin, anong significance ng pagkapako ni Kristo, kamatayan ni Kristo, at pagkabuhay na maguli? Ngayon, yung paglibing kay Kristo po, ang significance nito now, that there is change in the sign and seal of the covenant. Pag ikaw ay binautismuhan, katumbas po nito yung paglubog sa tubig. Okay? Yung paglibing kay Kristo, katumbas po yan ng paglubog mo sa tubig kapag ikaw ay binautismuhan. Ibig sabihin, ikaw ay patay na. Yung lumang pagkatao mo, patay na. Inilibing na yung ating mga kasalanan kasabay nung ating lumang pagkatao. Kagaya nung inilibing si Kristo. Nasusundan po natin? Napagtagumpayan na po ang kapangyarihan ng kasalanan at lubusan ka ng malaya. Okay? So yan po ang significance niyan. Pero malaya po mula saan? Hello?
Tayo po ay malaya mula saan? Tayo po ba ay malaya na mula sa kasalanan? Kapag tayo ay binautismuhan, tumanggap kay Kristo, inilubog ka sa tubig, ikaw ay namatay na, yung lumang pagkatao mo ay namatay na, ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. No. Tayo po ay malaya hindi sa kasalanan, pero malaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen? We are now free from the bondage of sin. Ibig sabihin, hindi ka na alipin ng kasalanan nung ikaw ay namumuhay sa kasalanan bago ka tumanggap kay Kristo, bago ka nabautismohan. Ngayon, may bago ka ng pagkatao kay Kristo at hindi ka na maaalipin sa kasalanan. Nilubog ka sa tubig nung ikaw ay binautismohan. Nung ikaw ay inahon mula sa tubig, it signifies na ikaw ay meron ng bagong buhay kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw ay namatay at ikaw ay nabuhay na meron ng bagong pagkatao kay Kristo. Kamatayan mula sa lumang pagkatao at bagong buhay mula kay Kristo. Bagamat merong namatay nung ikaw ay nilubog, yung lumang pagkatao mo, yung lumang sarili mo, tiyak magkakaroon ng bagong buhay, bagong pagkatao para mabuhay kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So kapag tayo ay nakakilala at lubusang nakakilala sa Panginoong Diyos, we have to be grateful for the fact na tayo po ay may bagong buhay kay Kristo. Yung dating pagkatao mo na makasalanan ay wala na. Yung dating pagkatao mo na merong pagkaalipin ng kasalanan ay wala na. Inalis na ni Kristo yan, tinanggal na ni Kristo yung pagkaalipin natin sa kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo. Kaya pakisabi sa katabi nyo, kapatid, pakitapik po yung katabi nyo, kapatid, meron ka ng bagong buhay kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po yung dalawang bagay na pag-uusapan natin. But I'd like to focus on the application and the conclusion. Bilang Kristiyano po, life bilang Kristiyano is fundamentally a changed life. Kaya nga ang kaisipan, kaya nga ang mentality ng mga tao sa mga Kristiyano ay medyo mataas ang expectation because people understands na kapag Kristiyano ka, iba ka na. Tama? Kaya nga iniisip ng mga hindi mananampalataya na ay iba yan kasi Christian yan eh. Diba? Iba yung mentality ng tao kapag sinabing Kristiyano ka. Because generally speaking, ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay na binago ni Kristo. Tama? So kung ikaw ay talagang binago ni Kristo, nakita sa buhay mo yung totoong pagbabago, ibig sabihin totoo ka mananampalataya at totoo ka merong relasyon sa Diyos. Yan ang maaring maging sukatan ng isang tao para masabi kung ikaw ay mananampalataya, Kristiyano ka o hindi. If you claim to believe that you're a Christian, that you have Jesus Christ as your Lord and Savior, and that you believe in Him, kailangan makita sa buhay mo yung pagbabago. Hello? Pero kung sinasabi mo na Kristiyano ka, mananampalataya ka, anak ka ng Diyos, pero hindi makita sa buhay mo yung pagbabago, we need to examine ourselves. Kung totoo ba na tayo ay nanampalataya na sa Diyos at totoo ba na isinuko na natin ang ating mga buhay sa Diyos. Because becoming a Christian requires turning from your sin. Tatalikod ka sa kasalanan mo at haharap ka sa Diyos. Tatalikod ka sa mga bagay na nagbibigay ng kirot at sakit sa puso ng Diyos at lalapit ka at mas magkakaroon ka ng malalim at malawak na relasyon sa Diyos. Yan daw po ang isang Kristiyano. However, ang repentance po, it's not a one-time event. Amen? Hindi nagkasala ka, nagrepent ka sa Diyos, na alam mo, na tinanggap mo siya bilang Diyos sa tagapagligtas, inaamin mo na ikaw ay makasalanan, inaamin mo na wala kang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos at ang Diyos lamang ang tutulong at liligtas sa iyo, akala mo okay na.
That even if you continue living in sin, even if you continue committing sin, ay hindi ka nahihingi ng kapatawaran. Hello? Ang buhay Kristiyano po is not a one-time event of repentance. It defines the lifestyle of a believer. Ito po ang magdidetermina, ang magsasabi kung isang tao ay Kristiyano o hindi, depende sa kanilang pamumuhay. Depende kung paano namumuhay ang isang Kristiyano. Are they continuously living in sin or they have forgotten and they have tinalikuran na po nila ang kasalanan? Dahil po sa biyaya ng Diyos, we are changed radically. Tayo po ay binabago paunti-unti. Tayo po ay binabago paunti-unti mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi, itinatanim sa ating mga puso't isipan. But this is followed by a lifetime of change. Hello? Hindi naman porket sinabi na may bago ka ng pagkatao kay Kristo, all of a sudden, lahat ng maling ginagawa mo, lahat ng masamang ginagawa mo, lahat ng hindi maganda sa'yo, mawawala. It's not magically gonna disappear. Pero sa buhay po natin, by the grace of God, radically, mula sa salita ng Diyos na itinatanim sa ating mga puso at isipan, ito po ay sinusundan ng habang buhay na pagbabago sa atin. At para saan po yung pagbabago na yan? Ano ang goal kung bakit gusto nating magbago sa ating mga buhay? We are constantly being changed into the image of Christ. Amen? That is your ultimate goal. Your ultimate goal is to be like Christ. Amen? Now you are changing for the better. You are not changing for the worse. Nagbabago ka para ikaw ay lumapit doon sa imahe ni Kristo. Yung iba kasi sinasabi, nagbago na talaga ako, mas naging masama na yung pagbabago. So yung pagbabago na gusto mo mangyari sa buhay mo is for the better. No, magbabago ka for you to be changed into the image of Christ. Our goal is to be like Christ. Amen? Ngayon, sa pagwawakas po, huli na lang po ito. The changed life stems from the transformation that God works in us through the gospel, mula sa salita ng Diyos. We are being reminded, kagaya nitong mensahe ngayong umaga, marahil between Monday and Saturday you have struggled. No? And you have focused on your lives, you have focused on your jobs, your studies, sa buhay ninyo, and you've forgotten about God. You have forgotten about how important it is na mabuhay bilang Kristiyano na may pagkaunawa sa Diyos at for you to be changed in the image of Christ. Now, this is a reminder for everybody. At ito po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Ang pagbabago po works in us through the gospel. Kaya mahalaga po na lahat tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. At tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lamang tuwing linggo, as much as possible, every day, if we have the ability na pakainin ng salita ng Diyos ang ating mga sarili, gagawin natin yan. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nababago ang isip at ang puso ng isang tao. Amen? Through the gospel, we put off the old life, and we are renewed in our minds and in our hearts as we put on a new life in Christ. Amen? However, change will not happen if you only sit around and wait for things to magically disappear. Hello? Ibig sabihin, ang pagbabago po ay hindi mangyayari kung paupo-upo lang tayo at wala tayong intensyon na magbago at wala po sa puso natin at sa kagustuhan natin na totoong magbago, walang mangyayari. Hello? Huwag nating antayin na parang manalangin ka sa Diyos na baguhin mo ako at aantayin mo na lang na gawin ng Diyos ng pagbabago sa buhay mo nang wala kang gagawin. You have to do something.
For you to experience change, kailangan meron kang gawin. At ano po yung kailangan natin gawin bilang Kristiyano para maranasan at magawa natin yan? That, my friends, is to ensure that you have a stronger and a deeper relationship with the Lord. Doon mo lamang mararanasan at makikita ang totoong pagbabago sa buhay mo. Yung totoong yung totoong kalayaan mula sa kasalanan at sa anumang uri ng kasalanan, and even from the bondage of sin, magagawa mo lamang yan kung ikaw ay may malalim at matibay na relasyon sa Diyos. Yan ang dapat mong gawin, kapatid, for you to be able to change and to experience yung totoong pagbabago sa buhay mo. Naalala ko po yung storya ng isa kong kaibigan. Meron akong kaibigan nung college. When we were in college, sobra talagang babaero nung kaibigan ko na yon. Even hanggang siya po ay naging pamilyado na, nagkaroon na ng anak. In fact, recently, siguro mga 5 years ago, pinanganak yung bunso niya, nagkaroon siya ng babae, iniwan niya yung pamilya niya para sa babae niya. May 3 siyang anak. Naging ganun yung buhay niya. Pero ang Diyos, kumikilos sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Itong kaibigan ko pong ito nakakilala sa Panginoon. Sa panahon na naging mabigat, naging mahirap yung sitwasyon ng kanyang buhay, nakakilala siya sa Panginoon. Patagal kami hindi nakita. One day, hinahanap ko siya sa Facebook, hindi ko siya makita. Sabi ko, baka kasi hinahanap na ng mga babae niya, kaya nagtatago to, walang Facebook. Isang beses, naglalakad kami sa SM, nagkasalubong kami, nagulat nga yung asawa ko, napasigaw ako, kasi nga, matagal ko nang hinahanap yung kaibigan ko na yon. And then, nung nakita kami, doon ko nalaman na naging Kristiyano siya. He's now a believer. At sinasama ko siya, minsan pag naglalaro kami ng basketball, nagkakausap kami. At recently lang, siguro January, nakita kami ulit, dumating yung isa naming kaibigan galing sa Amerika, namatay yung nanay niya na taga sa amin. Sabi niya sa akin ganon, alam mo bro, ngayon masasabi ko na kahit anumang temptasyon ang humarap sa akin, kahit anong klase ng babae man na humarap sa akin, hindi na ako matatalo ng kasalanan. Praise the Lord. And I thought to myself, hindi niya gawa yun. Eh alam ko, mahinang tao siya. Sa tanan ng buhay niya, napakahabang pagkakataon sa buhay niya, napakahabang taon sa buhay niya, hindi niya napagtagumpayan yung temptation sa kasalanan sa buhay niya. Pero ngayon, I can see na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay. Yung ganong klase ng katagumpayan, magkakaroon at mararanasan natin, kapatid, if we secure a stronger and a deeper relationship with the Lord. So anumang uri ng pagsubok, anumang uri ng temptasyon ang dumating sa ating mga buhay, as long as we keep our relationship with the Lord intact, God will be there for you. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang mahalaga sa lahat. Makaranas ka ng pagsubok, makaranas ka ng temptasyon sa buhay mo, mahulog ka man sa kasalanan, pero alam mo, ang Diyos ay nandyan sa iyo to convict you of your sin through the Holy Spirit. At ipaalala sa iyo na anak, hindi yan ang daan na dapat mong tahakin. And you will then be reminded kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin po nito na tayo ay mamumuhay ng perpekto. Kapatid, hindi po yan ang ibig sabihin yan. Na tayo ay mamumuhay ng hindi na magkakasala, na hindi na tayo matetempt ng kasalanan, na hindi na tayo mahuhulog sa kasalanan, na hindi na tayo gagawa ng hindi maganda. We still do. We still will. Habang tayo ay nasa katawan lupang ito, mararanasan natin ang lahat ng yan. Habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay nasa katawang lupa, we would always have the tendency to sin. Pero kapatid, the good news is, since kaisa mo na ang Diyos, He can help you fight this battle of temptation in your life. At kung sakaling mahulog ka man sa kasalanan through the Holy Spirit, we will be reminded, we will be convicted of our sins, and we will be reminded to always go back to the Lord, and He will be always willing to accept us no matter what happened.
Magkasala ka man, mahulog ka man sa kasalanan, magkamali ka man, andyan ang Diyos, willing and able to accept you and embrace you for who you are. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kapatid, whether you are experiencing a positive or a negative change sa buhay mo ngayon, I pray that God will see you through. I pray that God will be there to help you, and I pray that God will be there to remind you doon sa pagbabago na mararanasan mo sa buhay mo. But again, the change will only come, true change will only come if we have a stronger and a deeper relationship with the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nawa kayo po ay pinagpala ng Diyos sa kanyang mensahe ngayong umaga. Bilang tugon, hayaan niyo po na ako ay manalangin para sa inyo ngayong umaga. Salamatan natin ang Panginoon Diyos sa paalala ngayong umaga na binigay niya sa atin that we are reminded of His goodness in our lives. Tayo man ay patuloy na nagkakamali, tayo man ay patuloy na nagkakasala, tayo man ay patuloy na nakakalimot sa Diyos, but the Lord remains faithful to us. Sa likod ng ating mga kahinaan, ng ating mga kasalanan, ang Diyos po ay patuloy na nagmamahal sa atin. Yung biyaya ng Diyos ay patuloy na umaapaw sa atin at patuloy tayong pinaaalalahanan ng Diyos sa ating mga kasalanan. We are reminded that the Lord does not measure you based on what you have done sa buhay mo. Hindi sinusukat ng Diyos kung ano yung ginawa mo sa buhay mo. But God has seen you through what Jesus has done on the cross for our sins. Sa kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. And with that, we have to be grateful sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Na tayo dapat ang magbabayad ng kasalanan natin at mamamatay at mapaparusahan at habang buhay na mahihiwalay sa presensya ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, we no longer have to experience that. Hindi na tayo mahihiwalay kay Kristo habang buhay sa kanyang presensya because of what Jesus has done on the cross for our sins. Yung pa lamang kapatid ay napakalaking bagay para tayo ay patuloy na manghawakan sa Diyos. No one can ever do that to you. Walang kahit sino man na makakapantay sa ginawa ni Kristo para sa ating mga kasalanan. So maraming salamat, O Diyos, for what you have done on the cross for our sins. Thank you for your message, O God. Thank you for the salvation that we have. And thank you for the reminder, Panginoon Diyos, sa umagang ito na lagi kami paalalahanan through the Holy Spirit that we do something with a relationship with you. Kung ngayon, hindi pa kami gumagawa ng paraan upang lumalim ang aming relasyon sa inyo, upang kami ay magkaroon ng mas matibay at mas matibay na pundasyon sa inyo, Panginoon Diyos, sa relasyon namin sa inyo. Now is the time para gawin namin yan at maglaan kami ng mas maraming oras sa inyo, O Diyos. So we thank you for this opportunity, for reminding us this morning, Jesus, that we are free from our sins, that we are free from the bondage of sin, we are free from any stronghold of sin, kung hindi dahil sa aming mga ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Thank you, Jesus, for the love that you have for us. Salamat sa kabutihan mo sa buhay namin. Salamat sa katapatan mo sa buhay namin. Lahat ng ito ay binabalik namin sa inyo, Panginoon Diyos. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sa Diyos po ang papuri, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.